Lunia, alas 6:51, ang bagan nila ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kabataan ng pag-istoryahan, pupuntang SK Federation President Iloilo City, Ms. Sheena Marino Bilo. Good morning. Good morning, Sen. Right. And of course, with us also is the focal person for Gender and Development of the National Anti-Poverty Commission Youth and Student Sectoral Council, Mr. John V. Amido. Good morning. Good morning. Let's talk about this youth wave. What is this youth wave? Actually, ang youth wave, it is a solution for yung party sa mga kabataan. Because number one, it is a venue actually sa mga young people to know the urgent issues affecting their lives. Number two, it is also actually an interaction with the government officials, an interaction also with the government agencies. Ano pala ang issue sa mga kabataan? So that these people actually will address their issues. At the same time, I can provide, it is also a manifestation na ang tangguli ang kabataan natin, specifically the tangguli ang kabataan is actually working towards the welfare of the young people in the community. Hindi lang sila more on bakit hindi lang sila more on actually sa mga lapitan nila tawag ba nila nga welcome to barangay blah blah blah, but they are very proactive when it comes to addressing the issues of the young people. It's wonderful, no? Kaya muna pero ngayon ginahambal niya issue naman sa SK, no? Mula ni Terminio Projects. So, Sheen, ano nga mga issues ang ginatakol niyo sa amuling youth forum? Good morning, good afternoon, sir. And of course, good morning man sa viewers na sa sikat ka Iloilo sa tanan nga SKs diri sa syudad. Ang amuning Roadshow Forum, ginatakol ta di ang aton nga teenage pregnancy, ang mga current issues like teenage pregnancy, anti-drug addiction, volunteerism, and voters education. These are four major issues na ginatakol. How alarming is it? No? Ang example ng teenage pregnancy sa Pablo may data na how alarming are our data, especially diri sa region? Actually, ang data natin ang very alarming siya. Because Iloilo City pa lang, based actually sa City Hall Office na data, sa first time we have actually naging data sa 10 to 40 years old. Cargo Uno we have 6, and then Pomolo we have 5. The total actually Iloilo City pa lang 13. Wala pa naglalabot actually ang mga unreported cases lang sa mga teenage pregnancy na nagkapabata doon sa mga cases. So, importante kasi ma-address ang mga mga kasi and many more. No? But let me ask you first, ano ang mga eskwelahan ang plano niyo magpakatuan sa inyong youth wave? Okay. Actually, ang target naman actually at least full ito eskwelahan first na Iloilo City ang katuan namin. Actually, we have select schools. Ang pinakauna namin actually natapos din siya. That's November 16, by Jenna. Next by Western State University, WBCSP, University of San Agustin, Central Philippine University, the GBM University, GBM Molo, Central UP, and Filipino City Community College. So, bantayan ang pagkatlo sa mga youth wave sa inyong mga schools ni pagtawag ni John Pino. As the SK Federation President, paano hindi yung proyekto makamuli? Ano objective nito as the first place by organizing? Actually, ang youth wave, ang pagkatlo sa school, K-4, ang inatap lang is mga barangay. So, nag-take na nga mas tayo kung wider scope. So, we should tap sa mga schools naman by universities. Every Friday na siya, Friday to Friday, lain-lain na school. And rin na nila mo, paano nga, kung ano bala, actually, common issue na ginaya ang mga teenage pregnancy. Pero, pag ginamon, dapat mas makabalo pag sila kung ano ang causes pagin, kaya ang mga consequence ng ilang action, kaya hindi pag itinagugit ang ang volunteerism. Alam yan, kaya may aspeto nga, you have your government officials headed by you, of course, na arakit. So, ma-actionan tayo ng mga concerns. Anong mga partners, sino mga partners that help you organize this activity? I'm sure it takes a lot of resources, connections. Actually, very successful in ang kamuning event, project is because of mga partners. Of course, upod again ang NAPSI, National Anti-Poverty Commission. Upod naman ang DOH, Region 6. Upod naman ang Philippine Drug Enforcement Agency, Region 6. Upod naman ang PNP, City, sa City of Iloilo, Commission on Election. Of course, ABS-CBN, bayan po, ipatrol mo tayo. Sa mga gusto, may ginamba, we only have 10 schools. So, hindi sa mga contact, hindi parang pwede dalo ni Manong ni Roadshow sila din sa mga contact. Ay, no problem. Actually, lagi natin ito look forward na ako ng but it is actually very replicable na sa tanay ng mga areas here in the city. But like for example, we could say, here today,
ang pwede nyo dito ng contact sa National Anti-Poverty Commission. So, ang ato ng hotline, Yes. ang ato ng hotline number sa 948 So, ano nyo lang kita i-text nyo kita para lang natin actually give ang appropriate action. Alright. Your final messages, go. Of course, thank you very much sa support sa youth faith. And I invite everybody every Friday, siya from school to school, katulad nyo get this is a road show nga dapat di ka mo mabalan. So, again, thank you very much. I will get to you. Actually, ang sigaw ng kabataan, tayo ay manindigan. So, ang development sa ating country, wala na siya nag-depend actually sa mga government officials natin. But bilang kabataan, damukit or dakukit na papel ang ating ginagampanan for nation building. That is why kailangan na mong kamo, kailangan natin ang participation ng tanan so that our capital nation sa tayo sa may papel para Thank you very much. Wonderful messenger from our guest this morning. Thank you very much for joining us here at Sigata. Thank you. More power to all of you. And mga kapamilya kita mga kabataan, mga kapatid, subong, hindi na kamo pag-asa ng bayan, subong pa na maaasahan na kamo. So take a stand, move up, no? Kita nyo, you have all the responsibilities and obligations to do something for your country. Mga kapamilya, magabalik pa ang Sigat Ka.